So, COT, ano? So, ang tiningnan ni Mate Emelita is yung latest. August 26, ayun, no? Ayun, August 26. August 26, 275767. Ayun siya. August 26, 275767. Tapos, merong August 19. Ayan, no? August 19, 275277. Minus niya lang. Yung yung naging resulta is 490. Ayun siya, 490. Ayan. Tapos ito naman, ibig sabihin ito minus dito. Tapos ito namang short, minus dito. Ayun yung ginawa naman niya. Ayun, short order. Ayun. So yung naging difference nito, negative. Ayun, negative. Ayun siya. Ito, huwag nyo muna intindihin yan kasi nga, pag ito, minus mo dito, lalabas doon, wala pang data rito, kaya ito, may lumalabas na ganyan. Ayun, negative 1, 2, 3, 1, ayan. So, kung hindi kayo marunong sa Excel o hindi, ayaw nyo nang aralin, so, maglagay lang kayo ng notebook na parang ganito yung style. Then, ito yung pag-compute. The date, long order, 275, short order, 61456. Change ng long, ano daw yung naging pagbabago, ito ay minus nyo lang doon sa previous. So, ito siya, 490. Change ng short, ito naman, minus nyo rito, change ng short. Then ito, net position, pag minusin nyo lang yung dalawa na to. Ayun o, net position. No? Saan na ba? 214. Ito. Ito yung net position niya. Oh. Pinag-minus niya lang ito. Dalawa na to. Ito yung nakuha. So dito makikita nyo, yung net position talaga is more on buy. Pataas. Yan. And matagal na siyang pataas. Kaya nga meron ding, kaya lang, ang COT kasi very challenging basahin siya. O yan, no, mataas ng naka-net position niya, no. 195,000, 201, 202, 213, 253, 223, bumaba. 237, 229, bumaba. 212, tumaas uli. Yun. And then, 81%, 82, kung papansinin nyo, tumaas dito, tapos bumaba, tapos tumaas na naman. So, pagka binabasa nyo yan, talagang sideways. Kaya nga lang, hindi rin niya sasabihin kung saan talaga pupunta yung market. Kasi pwedeng ito ay overbought na. Ang dami nang bumibili eh. Merong ganun yung COT. Pwedeng ito ay overbought na. So, kung overbought na, pwedeng yan ay pagdating sa taas, bumagsak. Or, pwede rin naman dumiretso muna bago bumagsak. Or pwede rin naman na talagang dumiretso, dire-diretso. So, alin man doon, walang nakakasigurado. Kaya nga, we use the candlestick. And then, we combine with fundamentals. So, eto, paano naman kinuha to? Eto, percentage. Paano ginawa ni, ayan o. Diba? Long order plus short order, pinag-plus niya. So, 100% yan. Sabi niya, 100%. Yung 275, dinivide niya doon sa total. Di, ayun. So, naging decimal. Minultiply niya sa 100%, naging 81.78%. Ayun siya. Ayun. But of course, ni-round off ko lang ito. So, this is more accurate. So, ayun naman yung, ito naman yung short. Ano ginawa niya sa short? 645, dinivide niya sa total. 645, dinivide niya sa total. Ayun. Pagka-divide niya, ayun yung decimal, minultiply niya sa 100. Ito ngayon yung percentage.
Dito makikita nyo na talagang ang bias ng mga institusyon is long. Ibig sabihin, pataas. So, ito yung sinasabing sentiment. Di ba, meron tayong fundamentals, meron tayong technicals, ito naman yung sentiment. Kaya lang, dito ngayon, lilinawin ko sa inyo, sinasabi ko yung retailer at saka yung institusyon. Hindi siya actually puro retailer lang. This can be between institusyon na magkakaiba ng amount ng pera. Pwede rin yun. So, any question pagdating dito sa pagkukompute? Coach, Yes. hindi ko nasundan yung mga unang lesson mo about COT. Saan nang gagaling yung mga data na long order? Saan ay makikita mga yan? Andali mo na, Yes, mate. Okay. Okay yung tanong mo, mate. Pero dito muna tayo sa computation. Okay. Any question Coach, about computation? Yun pong net position, kung mag-negative yan, ang result, edi sobrang baba. Hindi. Wag nila Okay. negative pa yan. Ang ibig sabihin nito, in-execute nila. Okay. Babalikan ko lang yung tanong ni Mate James ha. Actually, may separate topic dyan, our previous Zoom. So, babalikan natin yan. Pero for the meantime, i-kumpletohin natin to para makumpleto to. Kasi, yung mga iba, alam na nila kung saan galing ito. Ito ngayon yung gusto nilang linawin. Para makumpleto natin, and then babalikan uli natin kasi maraming pumapasok uli na mga bago. Actually, ilan yung nadagdag natin, Mate James? Tama ba, Mate James? Oo, Oo, Coach. marami. Mate, babalikan ko yan para sa'yo. Okay, hindi lang Okay, para Coach, sa'yo. thank you. Para sa lahat. Kaya lang talagang you have to attend the Zoom. Okay? O, balik tayo ha. Para makuha nyo kung paano i-interpret. Kasi pag nakuha nyo, baka matulungan nyo ako. Negative, ibig sabihin, parang in-execute na nila. Ibinenta na nila. And then tingnan nyo, this is the 3,000 and 4,000. 7,000. Tama? In-execute nila yung 1,000. Ibig sabihin may natitira pa. Sell. Kayo, kung kayo ay maraming pera, saan nyo ibebenta? Sa baba o sa taas? 1 Taas. o 2? Sa taas. Sa taas. Pataas. Binitawan nila yung 1,000. Ano ibig sabihin? Bababa na ba sila? Meron pang 3,000 eh. Pag bumaba na yung market, paano nila mabebenta yon? Let's say, binili nila sa baba. Umakyat. Ibinebenta nila rito, nabenta lang 1,000. Paano kung bumaba na yung market? Paano yung 6,000 nila? Wala na. Tama. Hindi nila mabebenta dahil pag binenta nila rito, lugi sila. Tama ba? Mate? Yes. Tama ba? Mamait, Yes. pwedeng bumalik. Doon sa, kasi dito tayo sa baba eh. Tama. Yung paano yung mga nasa taas, doon sa may earlier date. Dali mo na. Ano nangyari doon? Dali mo na, mate. Ah. Tapusin muna natin to. Sige. Actually, di ba, ever since sinasabi ko sa inyo, ito yung pinakamahirap intindihin. Let me guide you. Pagka, okay din yung tanong mo, mate, kaya nga lang, pag isinama ko ito dito ngayon, maguguluhan. Kaya kailangan makakuan. Opo, ma-details 3 plus 4, di ba ayaw ko ibigay sa inyo to kasi mahihirapan kayo. Kasi taon bago ko natutuhan to. Tulong-tulong kami ng mga anak ko. Tingnan nyo ha, 3 plus 4, the 7,000. Isipin nyo, plano mong ibenta. Ikaw si non-commercial. Non-commercial, ibig sabihin, marami kang pera. Agree? Okay, feel nyo muna yon. Marami akong pera, meron akong 7,000, gusto ko ibenta. Binili ko sa 1, siyempre gusto ko ibenta dito sa taas 2. Hindi umakyat. And alam naman natin, kahit hindi tayo pumunta sa chart, alam natin nasa taas. Tama. Tama, mate. Agree? Nasa taas yung chart ngayon, di ba? Nasa resistance. Okay. And then, na-execute ko na yung 1K. So, may naiiwan pa akong 6K. Di ba? Ngayon, what if bumagsak na yung market? What will happen to my 6K? Hindi ko mabebenta ng kikita ko. Tama?
Opo. Tama. Ano pang silbi ng may pera ko? Ang gagawin niyan, di ba? Mamayang alas 6, alam naman natin, walang market na dumiretso at karaniwan ay bababa. Tama. And then, during the resistance, alam natin may tinatawag tayong distribution o yung nagiging very volatile siya. Nangyayari yan para ma-execute niya itong 6,000. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung saan pupunta, by history, yan yung mangyayari. Yan yung pwedeng mangyari. Mate, minsan di naman namin nakikita yan eh. Especially kung nakatingin ka lang sa higher time frame. That is the reason why I'm telling you to go to lower time frame. Kasi hindi mo makikita siya sa higher time frame lang. Lalo na kung nasa daily ka, weekly ka. Tapos day trader ka. Okay. Any question dito muna? Para maipakita ko sa inyo yung ganito. Any question? Dito lang muna tayo. Para hindi kayo maguluhan. Metal, anya ka na pala. Oh, si Metal, ito yung sabi mo gusto mong matutuhan eh. Sir Eugene, Yes, sir, Pastor. Yes, Pastor. let's say, na-compute mo na yung long or short, yung sinasabi nyo ngayon. Pero pagdating po sa, di ba yung commercial, di ba non-commercial, tayo mga individual trader. Yung commercial, ito yung mga institution, tama po ba? Mm. Meron ba tendency na kahit meron ka ng analytical na ganyan, meron bang senaryo na biglang yung market gumagalaw bigla because of those mga commercial that is, na? again, Pastor, tama yung tanong mo. Kaya lang, mapuputol ito. Diretso ko Okay, muna sige. to, ha? Okay lang po, okay lang. Sige. Ibabalik ko, ha? If you have 7,000, wala naman talagang nakukuha ng bigla. If you have 7,000, binili mo sa baba, umakyat na-execute mo yung 1K, kaya siya naging negative. That's answers bakit negative to, yung kay Mate Mai. So, I still have 6,000. So, kailangan kong mabenta to. Kung ito ay bababa diretso, hindi ko mabebenta yan. Kasi bababa na yung presyo eh. So, kailangan tumaas uli yan. So, magsa-sideways yan. Ang tawag natin dyan, distribution. Most of the time, ganyan yung nangyayari kasi nga, because kailangan ma-execute ito. At marami akong pera, kaya sila tinatawag na market mover. So, paano ginagawa nila? O, saka na yun. Basta ipapakita ko muna sa inyo to. Pupunta ako ng chart. Di ba ang tanong ngayon, anong mangyayari? Ano yung mangyayari? Ako hindi ko rin alam, pero magbabase tayo sa gawing kaliwa. So, history. Mag-history tayo. Okay. Medyo papasok tayo doon sa sinabi naman ngayon ni Bang Mate Prudante. History. Ano yung mga previews? O, kaya dinadahan-dahan ko kayo. Ayan. Ide-daily ko, ha? Tingnan nyo. Ano kaya nangyari dito? Ano kaya nangyari dito? Yan. Ngayon, para madali ko silang makita, kayo ngayon, ang gagawin nyo, yung iba, tamad na tamad kami nito. Hindi nyo masasagot ang tanong nyo pag hindi nyo ginawa ito. You have to do this. By all means, kailangan magawa nyo. Ayan. Pagka ang objective nyo, lagi lang makapag-trade, hindi nyo makikita. Kailangan talagang trabahuhin nyo na ganyan. So, alam ko ngayon na yung pangalawa ay red at yung isa ay yellow. Ito. So, tatanggalin ko to, hahanapin ko to sa lower time frame. Ayan na siya. Di ba sa higher time frame, ang nakita nyo lang, dalawang candlestick lang na malalaki? Yes. Ganun yes lang. po. Ito ngayon, ano nakita nyo? Ito. And then, the trend line. Breakdown.
So, ito rin yung pwedeng mangyari bukas o sa mga susunod na araw. If hindi nyo nakitang nag-breakdown, so, anong rules natin pag breakdown? Di ba? There should be more than 50% of the candlestick na nag-breakdown. Anong structure? Trend line. Lalo na kung ibinrake itong lower low, higher low na to. This higher low, once na ito na-break na ganon, gumanyan, tapos bumalik. Halimbawa, ito, yung candlestick, bumaba more than this. Hintayin nyo yung retracement, pasok. Medyo mabilis tayo ha, dahil siyempre, I expect na kayo nanonood ng Canvas. Kasi kung babalik tayo ng babalik sa basic, wala tayong matatapos. Okay, tingnan natin yung yellow, kung ganun ba yung karakter ng mga candlestick. Oh, ito, ayan na pala siya. Oh. Sana, dito pa. Oh, ito. Now, tingnan nyo. Sa higher time frame, ang makikita nyo, dalawang candlestick lang. Ito nga yung nakikita nyo. Di ba? O, ayan o. Bumaba, tumaas. Kailangan niyang i-execute yung trade. Kasi pag binagsak niyang bigla yan, bababa na yung presyo. Ba't niya ibebenta? So, somehow they are manipulating the price kasi marami silang pera. O, kung dito mo kinuha, pwede yan. Downtrend. O, kung yung trend line, subjective din yan. For example, kinuha ko ng trend line, kumuha ko. Sabi ko, dito ko gusto. Sa dalawa na to, ayun siya. Di ba? Limbawa, nandito ka na. Sabi mo, ito. O kaya naman gusto mo, gusto ko ganito. Nag-uptrend siya, di ba? Sa higher time frame yan, diretso pa ganun yan eh. Tapos biglang sa lower time frame, ganyan. Pag ito na breakdown, pasok ako. Subjective talaga yung mga trend line tsaka support and resistance. Depende yan sa traders. So, isinet mo yung trading plan mo na yan, nag-breakdown, o di pumasok ka, lalo na kung mag-retrace. Ngayon, kung hindi ka bumababa ng lower time frame, let's say ito, pwede ka pa bumaba ng 15 minutes, minsan hindi mo nakikita yung mga early sign na bababa na siya. Yan. Subukan natin 30 minutes. So, ito yung ngayon. Punta na tayo doon sa latest. So ito. 1 hour, 1 hour. Lagyan natin ng anong oras na ba? Mag-8. Lagyan natin ng period separator. Top-down analysis. Linisin ko lang. Then, yung sinasabi ko sa inyo na sige. Tanggalin natin lahat. Yung tanggalin natin. Di ba sabi ko sa inyo, pag hindi nyo na ibalik yung nilagay nyo, ibig sabihin hindi nyo natatandaan. Top-down analysis, support and resistance, previous month candle. Ayun. Sabihin na natin nilagay natin dito. Kaya lang, asan yung price? Ang layo na, di ba? So, ito ngayon, hindi na ganun ka-relevant para sa akin. Dito ako nakatutok ngayon sa dalawa na to. Sama mo na to. Pero, yung support and resistance ko, kinukuha ko dito. Di ba? Nasa canvas natin yan. Okay. Medyo dinadagdag ko kasi nandyan si Mate Al. Welcome Mate Al, for your information. Si Mate Al ang nag-invite sa akin sa community. Kaya tumatawag ako sa kanya ng malaking utang na loob. Mate Al, anya ka pa ba? Without Mate Al,
this community never happens kasi talagang hindi niya ako tinigilan na in-invite. Kaya very thankful ako sa kanya. Asa na si Mate Al? Nandiyan pa, no? Baka umalis na. Ayun, mate. Thank you, mate. Okay? Thank you. Yes, Thank you, yes, Kuya. yes. Okay. So, tapos sabi ni Mate Al kanina, mate, hindi ko alam yun kasi first time ko siyang sinama. Pinag-isipan ko pa talaga kung sasama ko siya. Okay. Yan. Pero matagal ko na talaga siyang gusto isama. Yan. So, ngayon, yung mga matagal na sa atin, ever since alam nyo kung gaano ka-effective yung support and resistance natin, just simply looking our previous candle na ito. Diba, hindi na natin tinitingnan to. Pampagulo lang ito eh. Dito lang, mag-focus tayo. Sumimple yung buhay natin. Sa solid line means support, and then pag idinrag ko yan doon sa ibabaw ng pula, papalitan ko lang yan ng long dotted line. Ibig sabihin, resistance siya. And mas significant sa akin ngayon yung resistance kasi nandun yung price. Actually, parang tingin ko may mga bisita rin tayo na invite kayo. Napansin ko, may mga pangalan na bago. So, kung if ever na magustuhan nilang mag-join sa atin, I tell you, walang bayad dito. Walang magbabayad sa inyo. Okay. An. So, establish na ngayon yung support and resistance natin. Kaya nga lang, at the moment, ando na siya, no? Parang hindi maliwanag kung this line is support or resistance. So, parang medyo alanganin na siya. Baba tayo ng weekly. O, ayun. So, lumalabas, hindi na siya talaga ko, ano? Kung i-accurate ko to, i-adjust ko lang ito, ayun siya. Ayan na siya. So, nung nasa monthly, parang alanganin, pero nung nag-weekly ako, in-adjust ko lang yung monthly, monthly pa rin to kahit na nasa weekly ako. Lumilinaw ngayon na nasa ilalim yung price. Nasaan siya? Support or resistance? Resistance. Yes. And historically, bago ito, ay ito. At ito. Sa monthly pa rin yan. Kukuha lang ako sa monthly. Sa weekly ko lang i-adjust pero monthly pa rin talaga nakakuha. Kukuha ko ng yan. Kasi, di ba yung resistance hindi naman talaga line? Zone. So, lumalabas ngayon yung dalawang line na yan is a resistance zone. So, ibig sabihin, on the weekly basis, basag na ba yung resistance, mate? Yes, nadagpasan niya na yun. Nandun pa rin siya. Ayan, no? Yung sa weekly. Ito. No, the monthly. At sa resistance. The monthly. Monthly. Hindi pa. Hindi pa, okay. Pero tayo when I ask questions hindi ito tungkol sa tama at mali nag-i-interact lang tayo para at least baka makatulong na kayo. At least alam ko may kausap pa ako. Tsaka nakakapagtanong kayo. Okay, so ibig sabihin sa higher time frame alam natin na nasa resistance tayo. And most of the time yung price hindi yan basta dumidiretso. And tingnan nyo to. Isipin nyo wala ito. Ito pa lang. Kung ito pa lang, asa na resistance? Di ba ito? Tama? Yes. Oh, Yes. lagyan natin ngayon, weekly. Lalagyan natin ngayon ng weekly. Sensya na kayo, mabagal kasi para maintindihan natin. Kuha ko ng line, lagay ko naman dito. Oh. Sorry. Burahin ko na yan. Ito na lang. Ito nga pala, may blue na ako. Dadrag ko lang yan doon. Ayun. So, ibig sabihin ngayon, yung price in between this line and this line. Mas madali na. Hindi ko na masyadong concern to.
Pwede ko nang tanggalin itong isa na to eh. Pampagulo lang sa akin yan eh. Ganun yung nasa isip ko. Ngayon, kung gusto nyo tanggalin, nasa inyo. Bawa ito, tanggalin ko to. O. Tanggalin ko to, pwede rin. O, nakapokus ako ngayon doon. Daily. O. Yeah, market structure. Oh. So, kung ito ngayon ay nasa resistance, saan siya pwedeng bumalik? Di ba pwede dito? Pwede rin dito. Yes. Pwede rin dito. Yes. So, ibig sabihin, kung ito babalik, bawa, gumanyan-ganyan ito. Daily kasi yan eh. Lower time frame pa tayo. Bawa, lalagyan ko to. Yan, lagyan ko yan. Lalagyan ko yan. Pero malayo pa yan eh. Dito pa lang muna eh. Actually, ito yung pinaka-importante sa akin eh. Oh. Pero nilagyan ko na rin para kuan. Oh, 4 hours. Oh. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, may indecision. Ano ibig sabihin ng indecision? Nasa resistance. Bababa, tataas, mate. Sideways yun. Indecision. For confirmation. Kaya nga, indecision. Nasa resistance. Bababa, tataas. Tataas. Tatanda. Hindi indecision nga di ba? Consolidation. Yes. Consolidate Ibig yan. sabihin, indecision hindi natin alam. Okay. Kahit sabihin mo nasa resistance yan, indecision ang binigay niya sa atin, hindi natin alam. Na-reject siya eh, no? Yes, pero kung titingnan nyo yung higher time frame, anong bias nyo? Ito. Bye. Bias. Bull o bearish? Bullish. 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 Weekly. Bullish. Weekly. Bullish. Bullish. Daily. Bullish yan. Bullish. 4 hours, may indecision. So, nasa resistance. So, anything is possible. Kaya lang, tingnan nyo yung market structure. Di ba? Higher, no? Higher. Hindi, tingnan natin. Tingnan natin yung market structure. Some of you, nagte-trend line talaga kayo. Tingnan nyo. Di ba breakout? What will happen after breakout? Pwedeng dumiretso or pwedeng mag-pullback. Retest. Tama. Retest ako. Tama. Yan. Pwede, di ba? Retest. So, pwedeng mag-consolidate. So, indecision means hindi siya sigurado. So, most likely, magsa-sideways siya. Tama. Nag-sideways na eh. Yeah, yes. And then, what will happen tomorrow? 6 o'clock. Asian market, London or New York? Asian. Sideways. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Gamitin nyo kung ano yung natutuhan natin. So, if it is Asian, ano yung karaniwan? Sideways? Sideways. Bakit? Sideways. Sideways. Bakit? Sideways. Bakit sideways most of the time ang Asian? Hindi 100% pero most of the time. Bakit? Walang institusyon. Walang big Yeah, player. So walang Walang masyadong big big player. Hindi may big Individual. player pero hindi katulad ng London at New York na 95. Okay lang ba yung boses ko Yes. na parang nagigigil ako eh. Oo, kasi gusto ko Okay talagang lang po yan. gusto ko talagang makuha niyo eh. Oo. Okay Okay yan. lang po yan. Okay lang ba? Para matuto po. Okay lang. Oo. Yes po, yes po. Baka makatulog kayo pag ang sinasabi ko ito Mas magko-consolidate maganda po yung ito. dynamic. Yeah. Tapos bababa. Energy. May energy ka, coach. Okay. So, pinagdudugtong-dugtong natin kung ano yung nasa canvas. Asian market is most of the time consolidation or sideways simply because 95% of institutions are in London and New York. Yun yung maraming pera. Okay. So, based on my trading plan, if tomorrow nag-sideways siya, mag-aantay ako kung saan lalabas. Kung lumabas sa baba as breakdown, pwedeng bumalik dito. Yung iba kasi, iniisip nila,
babalik mismo sa trend line. Karaniwan hindi, lumalagpas yan. Kaya ako hindi nagte-trend line, nalilito ako diyan. So, pag tinanggal mo ang trend line, tatanggalin ko. Ang makikita ko kung saan nag-umpisa yung impulse. This impulse candle nag-umpisa dito sa maliit na to, sa red na to. So, this now become my buyer zone on the lower time frame of H4. So, I'm expecting, since ang bias ko tataas or bullish, magre-retrace ito somewhere here. So, dito ako ngayon maghihintay ng consolidation and any rejection higher than this higher low. Kung nangyari yon at may confirmation, then mag-buy ako. But if the price go below this higher low, so ibig sabihin, invalid yung analysis ko. There's no Tama. such thing as 100% analysis na sasabihin natin, alam ko kung saan pupunta. There's no such thing. Even yung ipinakita sa atin kanina sa Trading Central, di ba, there is an alternative scenario. Okay? You already know what is Trading Central. If you want an elaborative explanation, PM your team leader. Okay, chart tayo ngayon. Okay, what if, alternative scenario, gamitin natin alternative scenario, what if the price go above this consolidation, ganyan, lumabas, yun na, hintayin nyo, pwede kayong mag-buy. If there is a consolidation after the breakout, pullback, consolidation, and a rejection and a confirmation. Dami naman, coach. Yes. Forex is a game of patience. Kung wala kang patience, ay wala. Okay. Di magko-consolidate. Mga anong oras kaya, coach, pwede akong mag-abang? Any idea kung anong oras? O, dudugtong na naman natin yung isang lesson. Nakukuha nyo ba? Especially yung mga dati na? Yes, coach. O, yung iba, alam ko, nalilito. Pero, anong gagawin nyo? Attend kayo Zoom. Attend talaga kayo ng Zoom. Kasi, if you will watch the canvas and you will not attend Zoom, meron siyang gap. Okay. 1 hour. Ayan. Ibase natin sa historical. Okay. Pansinin nyo to. Opening ng market, anong oras? Ano ngayon? 6. Anong market Yeah, yun? 6. Anong market? 6:30. Anong market? Australian. Asian. Yes. Asian. But in Asian, there are two. Australian at saka Tokyo. Australian Yeah. 6 o'clock, Tokyo 8 o'clock. Di ba? Yes. 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 Dami naman, coach, ng pinag-aaralan. Yes. Kaya yung Forex, hindi yan tungkol sa chart. Okay. Ikuan ko muna, ha? Isa-silence ko muna si Mate Bong. Sino ba yung... okay. Wala na. Okay. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong nagpakita? 7 and 8. Ayan, di ba? Di ba dito may breakout? Then nag-pull back. And then we have another lesson on good breakout and good pullback. Meron yun. So, sa canvas yun. So, ito ngayon. Ito sa Yes. support yung price. And then, nagpakita sa inyo 7 and 8 and then 9 o'clock. Oh, pasok na. Oh. Paano mo nasabing history, mate? Nangyayari ba yan lagi? O, balikan natin yung sumunod na, yung nakarang araw. Para matesting natin. Ang tawag doon, mabacktest natin ng manual. O, yan. Dali, ha? O. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nag-sideways. Ano tong sideways na to?
Ito ba yung news? Hmm. Di ba may news nung Webes? At saka nung Yes, Biyernes? yes. Opo. Yes. Yes, So, yes. ibig sabihin, hindi lahat ng news ay ginagamit para pumasok kayo kaagad. There are news na minamanipulate din nila yung price. So, Oh, yeah. Okay. 8 o 9. Ayan na. Hindi man kasing laki nito, pero yun pa rin. O, ito naman. 6, 7, 8, 9. Dali lang, hinga ko. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, hindi naman yan 9 eh. Pero, New York pa rin. Di ba? O, hanap ulit tayo. Tingnan natin. So, ibig sabihin, out of 1, 2, 3, di ba gumalaw siya almost ng New York? O. 1, 2, 3. O, ito. Ito yung news ni Trump na sinisanti niya yung si Cook. Kung nare-remember nyo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, yun. Hindi mate, maliit lang yan eh. Subukan natin sukatin kung maliit. So, 106, 160, 200. 253. Oh, okay na ba yon? Minsan $2 nga lang, masaya na tayo, di ba, Pastor? Yes, yes, yes. Kasi, ang gusto lang muna natin ngayon, matuto at manalo ng kahit kaunti. So, I hope na may napulot kayo. Hindi ko man makumpleto ngayon. Anong pwede nyong gawin tomorrow? 1. Observe. Observe. Abang. Naaalala nyo what is 6 to 7? What is 6 to Yes. 7? Anong tawag natin? Sideways. Ancient open. No, the rollover. Ay, never over. What is the rollover? Di ba dyan yung mataas yung spread? Yes. High spread siya. Yes, dyan yung mataas yung spread. Especially kasi yung iba dyan, yung mga exotic. Hindi ko na lang maipaliwanag yan. Maybe one time, ask ko si Ma'am Liz kung anong tungkol dyan. Okay, 6 to 7, mataas ang spread yan. Okay? So, anong gagawin nyo? Wait for the Asian market kung saan lumabas. Lumabas dito. Pullback. So, dito nag-umpisa yung impulse. Hintayin nyo yung chart dito, price dito. Kung dito nagkaroon ng consolidation, nagkaroon ng rejection at saka confirmation, you can buy. But if binrake nyo to, instead of higher low, nagkaroon ng new low o break ang structure. Anong gagawin namin nun, mate? Hihintayin nyo yan. Pag ganyan, hihintayin nyo bumalik. Pababa. Magiging sell na ang bias. 1. Why? Remember, don't forget, nasa resistance tayo. Monthly resistance. Yes. A very strong resistance, a very significant resistance historically. Pero, pwede rin niyang basagin yan. Bakit? Ito yung analogy niyan. Bakit niya babasagin yan? Imagine niyo ito ay pader. Ilang beses niya nang binabasag. Matibay. Pero ayaw niyang tigilan. So, once na binasag yan at lumabas, sukatin nyo kung gaano kalapad ito. Mas malamang yun yung itataas. So, bali parang gagawin niya mag-stop hunt siya. Pwedeng mag-stop hunt. So, kaya nga, to avoid stop hunt, anong ginagawa natin? Mag-wait. Wait. Alin na hintay nyo? Wait sa pullback. No. You wait. Kung ito ay higher time frame, at least sa daily, hintayin nyo mag-breakout ito ng 50%. Breakout. Yeah. Yes. That 50% is the first sign of nabasag siya. Then wait for the pullback.
Sa pullback, ano hihintayin nyo? Paano natin masasabing good pullback? May mga small Bars. bars. Okay Yes. din. Halimbawa, ito yung breakout. Tapos nag-pullback. Mapapansin nyo, may mga buntot-buntot Mixed dito. spread. Ibig sabihin, this is sign of buyer, di ba? Tapos maliliit yung body. Oh. Tapos pagdating dito, nagkaroon halimbawa ng ganyan, rejection. Ito yung support. Ito yung buntot. Tapos dito, may naging bullish. Oh, pasok na. Sigurado? Yeah. Hindi sigurado. Kaya may stop loss kayo. Walang sigurado. Okay? Ang sisiguraduhin ko lang sa inyo, hindi ako maniningil. Okay? At sana, kung may mga mai-invite kayo, wag nyo rin sisingilin. Promise mo yan, Grabe, Pastor, grabe. di ba? Yes, Grabing para blessing na yan. makita Okay. nyo. Uh, you will receive What? everything from me for free. Please give it to others for free. And What tulungan you nyo. sow, sir, you will receive. Yes, tulungan nyo. Kasi yung mga nag-a-attend, tulad nyo, hindi naman kayo nag-a-attend ng libre. Binibigay nyo sa akin yung time nyo. At hindi kayo ang magbabalik sa akin. Hindi kayo ang magbibigay sa akin ng gantimpala. Sa iba nang gagaling. At nararamdaman ko. Actually, na-enjoy ko na nga eh. No? That is basic one. Our family is very thankful kasi bakit? Na-enjoy namin yung biyaya. Ang mga anak ko at saka yung wife ko, na-enjoy namin. Hindi galing sa inyo. I know, naintindihan nyo ibig sabihin. Kaya maraming salamat sa oras na binibigay nyo sa pakikinig sa akin. And any question? Mate? Any question? So, it means, Coach, kapag na-establish na pala yan, yung analytical, and even lahat po ng pag-aaral, kaya pala iba nagiging professional na trader, especially yung mga scalper, yung mga swinger, ganyan. Yun yung parang bottom line. Kasi pag na-establish yung mga ganyang foundation. Yes, Pastor. Actually, minsan mapansin nyo, Na-enjoy. hindi ako nagte-trade pag pagod ako. Hindi ko rin makita. The